Sa tingin mo ba may paborito ang tadhana o may paborito ang Diyos? Sa tingin mo ba yung mga magaganda, yung mga guwapo, yung mga ang aalwan ng estado sa buhay, walang mga pinagdadaanan? 'Di ba? Kapag simple lang, tulad ko simple lang ang itsura, parang gano'n, minsan nakakaano ka, napapaisip ka, paano kaya kung ganito ako kaganda? Lalo na kapag may magandang-maganda kang kaibigan. Nako, ano nga ba ang mga paghihirap o mga pagsubok na pinagdadaanan ng isang babaeng hindi pangkaraniwan ang ganda? Sana all hindi pangkaraniwan. Anyways, hello sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And nandito na naman si Mama Mia. Siyempre, wala pa ring video for today's content sa mga susunod na muna na mga araw. But for now, eto na muna ang mga nakaka-fresh na mga storyang handog ko sa inyo. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na meron daw tinatawag na pretty privilege. Na kapag maganda ka, mas nirerespeto ka. Kapag maganda ka, mas pinapahalagahan ka. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganon. Dahil tayong mga tao, nature talaga natin na kapag kung anong meron sa atin, hindi natin napapahalagahan, lalo na kapag lumilipas na ang panahon at nasasanay na tayo sa bagay na ito. Dear Mama Mia, maganda raw ako? Hindi. Hindi raw. Kundi maganda talaga ako. Hindi ko po yan ipinagmamalaki. Hindi ko po yan ipinagyayabang. Katotohanan lang yan na paulit-ulit na pinapaalala sa akin ng mundo mula nung bata pa lamang ako. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Carmel. Mula pagkadalaga ko, sanay na po akong tinitignan. Sanay na po akong pinupuri ng mga tao sa aking paligid. Sanay akong hinahabol. Sanay akong iningitian ng mundo kahit na wala naman akong nagagawang mabuti. Sanay po ako na lahat gustong makipagdikit o makipagkilala sa akin. Sa palengke, sa eskwela, sa sakayan ng jeep, laging may mga matang sumusunod kapag napapadaan ako. May mga ngiting pilit itinatago. May mga lalaking akala mo may lakas ng loob pero nanginginig naman ang boses kapag nagsasalita na sa harapan ko. Hindi po ako mayabang, Mama Mia, pero hindi rin naman ako tanga. Alam kong nagagandahan ang mga tao sa paligid ko sa akin. Mahaba ang buhok ko. Maputi rin ang balat ko na karaniwang tinitignan ng mga Pinoy bilang maganda. Malalaki ang mga mata ko. Nasabi nila parang laging may kinikimkim na lungkot kahit tumatawa. Mahahaba din ang pilik mata ko. Matangos ang ilong ko at pinkish din ang mga labi ko. Bukod pa doon, Mama Mia, matangkad din po ako mula sa aking kabataan pa lang. Kaya naman, siguro totoo yun. Dahil kahit bata pa ako, ramdam ko na ang ganda ko ay isang biyaya. Bata pa lamang ako mula grade 1, Mama Mia, hanggang sa graduate ako ng high school, lagi na lang muse ang papel ko po sa klase. Kapag merong patimpalak ng pagandahan at pagalingan, laging ako ang sinasuggest ng mga guru ko na sumali.
Lagi na namang nakasuporta sa akin ng mga magulang ko, lalong-lalo na ang mga kapatid ko. Bunso rin kasi ako sa 9 na magkakapatid, Mama Mia. Medyo malayo ang agwat ko sa aking sinundan, kaya naman mahal na mahal din ako ng aking pamilya. Lumaki akong walang kulang sa pagmamahal. Lumaki akong puno ng mga papuri. At dahil rin sa ganda ko, Mama Mia, kahit hindi ko maisip kung bakit ako laging nata-top section, ay lagi po talaga akong kinukuha ng mga teachers sa top section. Kaya mula grade 1 hanggang sa graduate ako ng high school, laging nasa top section ako. Kahit hindi naman ako kasing talino ng mga nakakaklase ko doon. Doon ko po naisip na biyaya nga talaga ang pagiging maganda. Pero Mama Mia, kapag pala biyaya, may kaakibat din pala itong sumpa. Isang sumpa na nagtatago lang sa gilid. Isang sumpa na akala ko hindi ko mararanasan. Mama Mia, marami po akong naging nobyo. Hindi dahil sa malandi ako, kundi dahil marami talagang naghabol sa akin. Oo na, Mama Mia. Alam kong yung iba sa inyo dyan tataas ang kilay at sasabihing napakayabang ko. Pero maniwala kayo't sa hindi. Hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang pong ikwento ng buo ang kwento ko dito sa inyong programa para mas lalo niyong maintindihan at mas lalo niyong maramdaman ang aking mga pinagdaanan. At dahil nga sa na-stereotype na akong maganda, ang alam ng lahat ay mahilig ako sa gwapo. Sino ba naman ang hindi, 'di ba? Dati nga naalala ko, meron akong crush na hindi naman masyadong kagwapuhan nung elementarya kami. Kaya lang nung nalaman ng mga ate't kuya ko na yun ang crush ko, ay tinukso nila ako, Mama Mia. Para raw kaming Beauty and the Beast. Hindi raw kami bagay sa isa't isa. Kaya magmula noon, inisip ko na dapat kapag nagkakaroon ako ng crush, yun talagang gwapo. Yun talagang maipagyayabang mo sa mga kaklase at mga kaibigan mo. Yun talagang kapag kasama mo, mapaproud ka kahit hindi pa siya nagsasalita. Yung pakiramdam mo na para kang may kasamang Prince Charming. Kaya yun ang nakahiligan ko nung nag-high school ako, Mama Mia. Pero kahit na mahilig ako sa gwapo noon, kapag meron namang ginawang mali sa akin ng isang lalaki o boyfriend ko, hindi naman po ako nagtitiis. Alam ko kasi sa sarili ko na meron at meron akong mahahanap, na meron at merong papalit sa pwesto niya. Kaya hindi ako nag-aalala. Akala ko, Mama Mia, na kayang-kaya kong gawin iyon sa buong buhay ko. Akala ko kaya kong magpalit ng ganun-ganun lang. Kasi madali lang para sa akin dahil meron nang nakapilang manliligaw kahit alam pa nilang may boyfriend pa ako. Isa-isa silang dumadaan sa buhay ko. May mga mababait, may mga mapagbigay, may mga siloso. Pero lahat sila, kapag nagkamali, kapag tingin ko, hindi na pantay ang vibes namin, lahat sila ay iniwan ko. Kasi nga, I want to have the best. Hanggang sa dumating siya. Si Dexter, Mama Mia. Si Dexter yung tipo ng lalaki na gwapo. Kasi may mga kamukha siyang artista dati. Yung kagwapuhan niya, hindi yung klase ng kagwapuhan na pinipilit. Hindi nga siya masyadong pumuporma, hindi masyadong nagpapabango. Matangkad siya, moreno ang kanyang balat.
At yun talaga ang isa sa mga hilig ko sa mga lalaki. Pakiramdam ko kasi kapag maputi yung lalaki, nakakabawas ng kaniyang pagkalalaki. May mga mata rin siya na yung tinatawag nilang deep-seated eyes. Yun parang laging ang bait-bait. Pero alam mong may apoy. Alam mong may misteryo, lalo na kapag nakangiti. Mama Mia, nagkakilala kaming dalawa dahil pinsan po siya ng isa sa mga best friends ko nung high school. I was second year college nung nagkakilala kami. At sa mga panahon na yun, wala po akong boyfriend. Kabe-break ko lang sa last boyfriend ko dahil gusto niya noon na mag-anuhan na kami hindi pa ako handa. Kaya nakipag-break ako. Sakto naman na broken-hearted ako nung may party doon sa bahay ng best friend ko. At doon ko nga siya nakita. Pinakilala niya kami sa isa't isa. Uy, Bes! Carmel, eto nga pala yung pinsan ko. Si Dexter. Alam mo, kanina ka pa niya tinitignan. Kanina pa niya ako kinukulit na ipakilala ko raw kayo sa isa't isa. Oy, ikaw Dexter ha, ingatan mo tong kaibigan ko. Mama Mia, kumindat lang sa akin yung aking best friend at saka umalis sila na magkakasama ng iba pa naming mga kaibigan. Kaya naiwan kami ni Dexter sa may sala. Nagkakwentuhan hanggang sa kinuha na niya yung cellphone number ko. Noong mga panahon na yon, wala pa pong smartphones. Wala pa pong Android phones. Ang uso nung mga panahon na yon, yun pang Nokia. Yung mga N95, ganon. At yun ang cellphone niya. Samantalang ako, yung hindi pa masyadong mahal na cellphone ang meron ako noon. Yung 1100 pa. Binigay niya sa akin ang number niya at hiningi niya rin yung number ko. At dahil wala naman akong boyfriend, ay binigay ko rin. Mama Mia, kahit naman alam kong marami ang humahanga sa akin, never po akong ng two-time. Never po akong nagkaroon ng dalawang boyfriend o karelasyon all at the same time. Walang nag-overlap. Lahat sinisigurado ko na iisa lang talaga ang boyfriend ko. At nung naibigay ko na ang cellphone number ko sa kanya, pag uwi ko pa lang ng bahay ay kulit na siya ng kulit. By the way, isang barangay lang po ang pagitan ng mga lugar namin. Text siya ng text sa akin. Nagtatanong ng mga bagay-bagay, gaya ng kung ano ang paborito kong kulay, kung ano ang paborito kong pagkain, kung ano ang paborito kong bulaklak. At kinabukasan, nagulat na lamang ako nung pumunta kami ulit sa bahay ng kaibigan ko, nandun si Dexter. Tapos may dala pa siya ng white rose na siyang sinabi kong paborito kong bulaklak sa kanya. Wala naman po akong paboritong bulaklak. Kasi Mama Mia, imbento ko lang naman yun dahil never pa naman din akong nakareceive ng kahit na anong bulaklak. Love letters, oo, pero bulaklak, wala pa. Kaya naman, bukod sa pagiging gwapo, ay nakita ko rin na napaka-sweet niya. At mula noon ay lagi na kaming magkasama. Hanggang sa pumasok na ako ng trabaho sa isang malaking pabrika sa aming barangay. 18 na rin kasi ako noon, Mama Mia. Pwede nang magtrabaho, kaya pumasok ako doon. Nung nagtatrabaho na ako ay hinahatid sundo niya ako. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Pero Mama Mia, mas sweet siya sa akin. Mas inaalagaan niya ako. Kahit wala siyang sasakyan o motor man lang ay hinahatid sundo niya ako sa trabaho. Kahit ang totoo ay kailangan pa niyang mamasahe dahil taga-kabilang barangay naman siya. Hanggang sa tuluyan na ngang nahulog ang loob ko sa kanya, Mama Mia.
Dahil sa pagiging sweet niya. Dahil sa pagiging gentleman niya sa akin. Hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong napana ni Cupido sa malalim na bahagi ng puso ko. Hanggang sa Mama Mia, 3rd month sa rin naming dalawa. Nasa isang beach resort kami noon. Yung mumurahing beach resort lang. Dun kasi siya nag-celebrate ng kanyang birthday. Siyempre, imbitado ako kasi girlfriend niya ako, pati na rin yung kaibigan ko na pinsan niya. Uy, Carmel, ingat ka dyan sa pinsan ko ha. Alam mo namang gwapo yan, matinik yan sa babae. Ano ka ba naman? Di mo pa ba ako kilala? Oo, kilala kita, Carmel. Kaya nga, wina-warningan kita. Kasi ang mga kilos mo, yang mga ngiti mo, yang tingin mo, hindi ko pa yan nakita dati sa mga ex-boyfriends mo. Palagay ko, tinamaan ka na ng husto dyan sa pinsan ko. Nag-deny pa ulit ako, Mama Mia. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko, nag-e-imagine lang siya ng mga bagay-bagay. At nung patapos na nga ang party ay hinila ako ni Dexter sa isang kubo, Mama Mia. Parang close cottage, ganon. May ibibigay daw siya sa akin. Nagbigay siya sa akin ng isang mumurahing bracelet. Pero kahit mumurahin yon, para sa akin ang mahal-mahal na nun. Para sa akin, priceless yon. Pagkatapos niyang maisuot sa akin ang bracelet ay hinalikan niya ako sa aking mga labi. Madiin. Mariin ang mga halik na yun. At dahil wala pa akong regalo sa kanya, kasi nakalimutan kong bumili dahil nagtrabaho din ako sa araw na yon, ang ginawa ko po ay ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Yun ay yung gawin kong regalo sa kanya, ang pagkababae ko, Mama Mia. Oo, ang matagal kong iningatang pagkababae, yun ang iniregalo ko kay Dexter. Binigay ko sa kanya ang sarili ko. Tuwang-tuwa naman siya, Mama Mia. Sabi niya, mahal na mahal na mahal daw niya ako. Pero sa ngayon pa lang, isiset ko na po yung mga expectations ninyo. Oo, gwapo si Dexter. Pero wala po siyang trabaho, Mama Mia. Hindi rin po siya nag-aaral. Pinapag-aral naman siya ng kapatid niyang nasa abroad, pero sabi niya hindi daw para sa kanya yung pag-aaral na yan. Ilang beses ko na rin siyang kinumbinsing magtrabaho. Pero sabi niya, Mama Mia, hindi pa raw siya handa sa mga trabaho. Ayos pa rin naman daw ang buhay niya dahil binibigyan naman siya ng allowance ng mga magulang niya, pati na rin ng kanyang ate. Kaya wala talaga siyang hirap sa buhay. Wala siyang rason o motibasyon para magtrabaho. Bukod pa doon, napakahilig din ni Dexter sa barkada. Nagyoyosi at umiinom din siya. Meron namang mga pagkakataon na sumasideline siya sa pagkukumpuni ng kung ano-ano dahil yun naman ang napasukan niya sa first year college niya. Kaya ayun, Mama Mia, yun ang lalaking kinahumalingan ko. Alam ko yun. Alam kong posibleng walang magandang kinabukasang naghihintay sa akin kasama ni Dexter. Kaya lang, ganun talaga Mahal ko. Mahal ko siya. Minahal ko siya, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ako lang ang babae sa mundo. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay kasama ko ang taong magliligtas sa akin sa kahit na anong panganib. At nung nag-umpisa ngang ibigay ko kay Dexter ang pagkababae ko, ay nasundan pa nga ito
nang nasundan ng ilang beses, Mama Mia. Hanggang sa hindi na kami nakapagkontrol. Hanggang sa nabuntis na ako ni Dexter. Noong nalaman kong buntis ako ay kinakabahan talaga ako. Nung sinabi ko sa kanya, Mama Mia, sabi niya, hindi pa raw siya handa. Hindi ko malilimutan ang araw na sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking pagbubuntis. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pregnancy test kit. Ngumiti siya nung binigay ko yun sa kanya. Ngumiti siya pero yung ngiti ay hindi naman ngiti na parang natuwa o yung ngiting puno ng mga pangako. Nakita ko na yung ngiti niya ay katulad din nung sa akin. Ngiting puno ng takot. Hindi pa ako handa, Carmel. Paano yan? Paano tong pinagbubuntis ko? Kung gusto mo, may alam akong paraan para hindi matuloy yan. Ano ka ba naman, Dexter? Papalaglag mo yung baby natin? Ayoko! Hindi ako papayag! Sabi ko at umiiyak na ako noon. Shh! Shh! Okay lang. Sige na. Sige na. Di na natin yan ipapalaglag. Sige na. Nandito lang ako. Pananagutan kita. Alam kong napilitan lang siyang sabihin sa akin ng mga bagay na yun, Mama Mia. Pero naniwala ako. Naniwala ako kasi alam kong wala na akong ibang kakapitan noon. Nanginginig ang buong katawan ko nung gabing napagdesisyonan kong aminin sa aking pamilya ang tungkol sa pagdadalang tao ko, Mama Mia. Nung nalaman nila, ay umiyak ang mama ko. Yung mga kapatid ko naman ay nagalit. Wala na rin ang papa ko nung panahon na yon, Mama Mia. Patay na. Kaya yung mga kuya ko ang inis na inis. Papuntahin mo yan dito si Dexter, ha? Mananagot talaga sa amin yung lalaking yan. Bakit dyan ka pa nagpabuntis, Carmel? Walang trabaho yan. Kilalang batugan, kilalang tambay. Hindi na ako umimik. Hindi na ako nakipag-away. Hindi ko na siya pinagtanggol dahil alam kong wala na akong kailangang gawin para magkasama kaming dalawa ni Dexter. Ang bata sa aking sinapupunan. Siya na ang magiging daan para hindi na kami mapaghiwalay ng kanyang ama. Mama Mia, nung pumunta si Dexter sa bahay ay natakot din siya. Pero buo na ang desisyon ko noon. Nasasama na ako sa kanya. Kaya naman, 2 araw matapos kong aminin sa pamilya ko ang tungkol sa pagbubuntis ko, ay lumipat na ako sa bahay ni na Dexter. Maayos naman ang bahay nila, pero mas maayos pa rin ang bahay namin. Hindi naman sa sobrang naghihirap sila, Mama Mia, dahil okay naman talaga kung pagkain ang pag-uusapan dahil pinapadalhan naman sila ng ate ni Dexter na nasa abroad. Pero Mama Mia, ang hindi ko gusto ay yung kwarto ni Dexter. Yung amoy. Kasi nasa squatters area sila nakatira eh. Pero wala akong choice. Hindi na lang ako nagreklamo. Sabi ko sa sarili ko, okay lang to. Basta buo kami. Basta magkasama kami. Ang hindi ko alam, dun pala magsisimula ang tunay kong buhay. Ang hindi ko alam, hindi pala madali nang hindi mo kasama ang iyong nanay. Doon ko rin unang natutunan kung gaano kasakit ang magmahal ng lalaking parang wala ka nang mapagkapitan. Mama Mia, sa unang mga araw ko dun sa bahay ni na Dexter ay ayos pa naman. By the way, I want to put the record straight. I want to set the record straight. Hindi po ako inaapi ng mga magulang ni Dexter. Hindi po ako inaapi ng kaniyang pamilya. Ang totoo niyan ay mabait po sila sa akin.
Kaya naman ang unang mga araw ko sa kanila ay naging matiwasay, Mama Mia. Tulad sa bahay, gumigising naman ako ng may pagkain. Gumigising naman ako ng ayos. Pero habang tumatagal, dun ko nakita ang tunay na estado ng buhay ni na Dexter. Kanya-kanya pala sila dito, Mama Mia. Hindi katulad sa bahay na kapag nagluto ang nanay, para sa lahat. Tapos kapag hindi ka pa dumarating, o kapag tulog ka pa, o wala ka pang ganang kumain, pinagtitirhan ka ng pagkain. Sa kanila hindi. Kanya-kanyang luto. Tapos kapag nagpadala pala ang ate ni Dexter, ang ginagawa nila ay pinagpaparte-partihan nila yon. Kung ubos na ang parte mo, problema mo na yon kung saan ka hahanap ng makakain. Ang laking problema talaga nun para sa akin. Kasi nung nagpadala ang ate ni Dexter, na kay Dexter naman yung parte niya. Wala sa akin, nasa kanya. Ang ending, Mama Mia, naubos niya sa kanyang bisyo. Kasi hindi pa rin nagbabago si Dexter nung mga panahon na ito. Kung ano-ano pa rin ang bisyo niya. Kung saan-saan pa rin siya nagpupunta. Kaya ang ending, laging gutom ang buntis. Mama Mia, bukod doon, ako po ang gumigising ng maaga para makapagluto ako ng makakain ko bago pumasok sa trabaho. Ako rin ang naglalaban ng mga damit ko, pati na rin ng mga damit ni Dexter. Ako rin ang naglilinis ng kwarto na hindi naman niya magawa-gawang ayusin. Buntis ako, Mama Mia, pero ako pa rin ang nagtatrabaho. Oo, pumapasok pa rin ako sa pabrikang pinapasukan ko, Mama Mia. Halos 10 hanggang 12 oras akong nakatayo. Tapos, ang bigat pa ng trabaho. Masakit sa likod. Habang si Dexter, kapag aalis ako ng madaling araw para sa trabaho, natutulog pa. Kapag darating naman ako sa gabi, wala siya. Andun sa barkada. Nagsusugal, umiinom, nakikipagtambay. Kapag umuwi ako, pagod na pagod ako. Pawis na pawis ako. Nagdadala lang ako ng supot ng ulam. Pero siya, kapag nandun siya sa bahay ay nakaupo lang. Walang imik. Dexter, maghain ka naman, pagod ako sabi ko. Ano ka ba naman, Carmel? Pagod din naman ako. Sagot niya, kahit buong araw lang naman siyang nasa kanto. Minsan, Mama Mia, nagsa-sideline naman siya pero yung sideline niya, yung perang kinikita niya ay kulang pa sa bisyo niya. Lumulobo na ang tiyan ko noon. Bumibigat na ang daladala ko kaya sumasakit na lalo ang likod ko. Pero wala pa rin akong pahinga. Nung hindi pa masyadong malaki ang tiyan ko, Mama Mia, ay wala pa akong ibang pinagsabihan na buntis ako lalo na dun sa trabaho. Hanggang sa nagkaroon ng patimpalak sa kabilang baryo. Bikini Open kasi summer nung mga panahon na yon. Ang baryo na ito ay sikat po sa kanilang mga resorts sa lugar namin. At dahil medyo malaki-laki naman ang kikitain doon, ay sumali pa ako, Mama Mia. Walang kaalam-alam noon ang handler ko na buntis na ako. Wala siyang kaalam-alam na nagli-live-in na kaming dalawa ni Dexter. Nung nandun na kami sa contest at nakasuot na ako ng bikini, ay ngumingiwi siya habang nakatingin sa katawan ko. Ano ba yan, Carmel? Ano ba? Paliitin mo nga yung tiyan mo. Alam mo, siguro inom ka ng inom beer ka ng beer, kaya ayan, nagkaroon ka tuloy ng beer belly. Tignan mo nga Hindi ko masabi sa kanya, Mama Mia, na hindi naman dahil sa beer o sa pagkain ko ng marami, kaya medyo umbok ang tiyan ko. Kundi dahil sa may dinadala na akong bata. Mama Mia, sa totoo lang,
Sobrang stress ko noon. Nilalamig na ako pero inilaban ko pa rin yon. Kasi 15,000 yung premyo doon eh. Halos mahigit 1 buwan ko ng sahod. At malaking tulong na yon para sa akin at sa nalalapit kong panganganak. Pero Mama Mia, hindi naman ako pinalad na manalo. Oo, kung gandahan lang ang usapan walang duda na ako yata ang pinakamaganda doon. Kaso lang kapag bikini open, katawan talaga ang labanan. At dahil umbok na ang tiyan ko at halos wala na akong bewang nung mga panahon na yon, hindi talaga nanalo ang lola ninyo. Meron namang consolation. At least meron. Pag-uwi ko ng bahay, gutom na gutom ako dahil walang pagkain doon sa event. Meron naman pero hindi ako pinakain ng handler ko bago magsimula ang event. At nung natapos na, ubos na rin yung mga pagkain. Ang magaling ko pong boyfriend. Pag-uwi ko kahit 12:00 na yun ng madaling araw, wala siya. Nandun na naman sa mga kaibigan niya. Pagtingin ko sa kusina walang kahit na anong laman. Mama Mia, unang beses po talaga ako noon sa tanang buhay ko na umiyak hanggang sa makatulog dahil gutom na gutom. Wala na rin kasing mga bukas na karinderya o kahit na anong kainan nung mga panahon na yon. Hindi pa kasi uso noon ang mga 24 hours na mga kainan. Kung meron man, dun lang sa syudad, wala sa aming lugar. Napakasakit at napakahirap ng buhay ko noon. Walang awa ang kahirapan. Kaya kahit buntis ako, Mama Mia, wala ring awa sa akin ang boyfriend ko. Alam mo bang ang sakit-sakit ng paa ko nung mga panahon na yon? Ang sakit-sakit ng katawan ko. Kailangan ko ng masahe, kailangan ko ng pagkain pero ni isa noon, wala. Mama Mia, tiniis ko na lang. Ewan ko nga, habang iniisip ko ito, habang sinusulat ko itong kwento ko, hindi ko rin talaga lubos maisip kung bakit ko natiis ang mga bagay na yon. Hanggang sa isang hapon, Mama Mia. Isang hapon, tinitignan ko ang mga labahin noon ni Dexter kasi maglalaba ako. Sakto kasing day off ko noon at walang pasok kaya may panahon ako para maglaba. May nakita ako na parang resibo ng 2 cheeseburger sa kanya pong pantalon. Ewan ko pero bigla akong kinabahan. Ewan ko pero biglang may pumasok sa utak kong hindi maganda. Cheeseburger? 2? Sinong kasama niyang kumain dito? Mama Mia, simula sa hapon na yon ay nagkaroon na ako ng pagdududa. Nagkaroon na ako ng hindi magandang kutob. Parang may iba. Parang may ibang kinalolokohan ang boyfriend kong si Dexter. At hindi niyo po ako masisisi kung bakit ko naiisip ang bagay na yon. Kasi Mama Mia, dati naman, hindi po siya nagtatago ng ganyang cellphone sa akin. Dati naman, nakadisplay lang sa kung saan-saan yung cellphone niya. Pero sa panahon na yun, tila hindi ko na nakikita ang kanyang cellphone. Tapos isang madaling araw, mga 2:00 o 3:00 na yata yun. Nagising ako dahil sa pantog ko. Ihing-ihi na ako. Nung magising ako, ay wala sa tabi ko si Dexter. Nagulat ako, Mama Mia. Nasaan kaya si Dexter? Nung nakatulog ako magkatabi naman kaming dalawa. Pero bago ko pa siya isipin ay pumunta na ako ng banyo dahil ihing-ihi na talaga ako. Pero bago pa man ako nakapasok sa banyo ay may narinig akong boses mula sa loob. Boses ni Dexter. Nagsasalita ng mahinang-mahina.
na para bang ayaw niyang may makarinig. Hindi ko halos maintindihan ang mga salitang binibitawan niya, Mama Mia, dahil mga bulong. Ang natatandaan ko lang ay yung tono niya. Yung tono ng pananalita niya. Lambing-lambing. Ganun na ganun ang tono niya sa akin noon. Ganun na ganun siya makipag-usap sa akin. Puwera na lang sa bulong. Alam kong may kausap siya. Nung kinatok ko ang pinto ng banyo dahil nakalock ito, ay biglang natigil ang pagsasalita ni Dexter. Ilang saglit pa ay lumabas siya. Pawis na pawis. Ano ba? Anong ano ba? Kanina ka pa ba dyan sa banyo? At sino yung kausap mo, ha? Wala! Nababaliw ka na ba? Sinong kausap ko? Tingnan mo nga kung may tao ba sa loob. Kanina ka pa dito. Bakit ang tagal mo? Tapos bakit ang baho dito? Sumakit ang tiyan ko. Nanigarilyo ako dito. Dexter, wag mo nga akong gawing baliw, ha? Narinig ko may kausap ka. Ano, may kausap ka sa cellphone? Ikaw talaga napapraning ka na naman. Wala akong kausap. Kumakanta, humuhuni lang ako para lumabas na yung mga masasamang elemento sa tiyan ko. Sige na. Gusto mong banyo, 'di ba? Pumasok ka na. Sabi niya, tinalikuran ako at bumalik na sa kwarto naming dalawa. Mama Mia, mula nung araw na yun ay hindi na talaga ako mapakali. Alam kong may iba siya. Hanggang sa isang araw, naabutan kong may naghahanap kay Dexter. Si Ate May. Amin po siyang kapitbahay. O Ate May, bakit niyo po hinahanap si Dexter? Naku Carmel, meron lang sana akong ipapaayos sa kanya. Yung bumbilya dun sa kwarto namin. Hindi na kasi umaayos tapos natatakot pa akong palitan yun kasi nagsaspark. Ate Carmel, wala po siya Lumabas po para bumili ng ulam. Ah, ganun ba? Sige, babalik na lang ako. Sabi niya. Mama Mia, nung pagbalik ni Dexter ay sinabi ko sa kanya. Uy, pumunta dito si Ate Carmel. Pumunta dito si Ate May. Ano naman kailangan niya? Sabi ni Dexter. May ipapaayos daw siya yung bumbilya ng kwarto nila. Ah, yun. Sinabi na nga niya yun sa akin kapon, kaso nakalimutan ko Sige, pupuntahan ko mamaya. Kain na muna tayo. Mama Mia, ilang beses ko pong inobserbahan si Dexter. Yung mga kilos niya. Gusto ko kasing mahuli kung sino yung babae niya. Gusto kong mapatunayan o makahanap ng konkretong ebidensya na may babae talaga siya. Ayoko nung basta-basta lang ako ng bibintang. Ayoko nang ganun dahil alam ko naman, Mama Mia, na ako lang din ang matatalo kapag wala akong ebidensya. Pero sadyang napakamatinik ni Dexter. Hindi talaga siya nagpapahuli. Ganun ata talaga kapag sanay ka ng magsinungaling. Hindi ka papayag na mahuli o mabisto. Mama Mia, wala na akong ibang mapagsabihan. Sinabihan ko na yung pinsan niya na kanya rin namang kapitbahay pero medyo malayo ang bahay sa amin. Yung pinsan niya na nagpakilala sa amin sa isa't isa. Yung pinsan niyang best friend ko. Alam mo, hindi naman yan babaero si Dexter Ang alam ko lang, bisyoso yan. Pero hindi yan babaero. Yun ang alam ko ha, sabi niya. Wala na talaga akong ibang mapagtanungan. Hanggang sa Mama Mia, si Ate May, yung kapitbahay namin, kasi lagi lang naman siyang nasa kanila. Kasi wala naman po siyang trabaho at housewife naman po siya. Naisip ko baka siya ay may napapansin. Kaya siya ang kinakausap ko. Siya ang sinasabihan ko ng mga problema at mga hinala ko kay Dexter.
Naku, mabait naman yan si Dexter, Carmel. Huwag mong pag-isipan ng hindi maganda yung asawa mo, sabi niya. Asawa na ang kanyang sabi sa akin kay Dexter kahit alam naman niyang hindi pa kami kasal dalawa. Mama Mia, si Ate May, mga 5 taon po ang tanda niya sa akin. 6 na taon ang tanda niya kay Dexter. May asawa at mga anak din siya. Kaya alam ko na kung meron mang kakausap kay Dexter na pwedeng magbigay ng magandang payo sa kanya, yun ay walang iba kundi si Ate May. Kaya pinakiusapan ko si Ate May. Sabi ko sa kanya kung pwede niyang kausapin si Dexter na maging matino na kasi nung mga panahon na yon ay lumalaki na talaga ang tiyan ko. Nalalapit na rin ang panganganak ko, Mama Mia. Ang problema lang nung mga panahon na yon ay hindi po ako nakakapag-prenatal check-up. Hindi rin po kasi ako regular doon sa trabaho ko sa pabrika, kaya wala po akong health benefits. Wala rin akong time at panahon na pumunta sa health center kasi nga lagi po akong nagtatrabaho. Kung night shift naman ako, tuwing umaga ay tinutulog ko na lang yon. At kapag nagigising naman ako at gusto kong magpa-check up, wala naman pong sasama sa akin. Kaya in short, wala talagang check up na nangyari. Hanggang sa isang araw, gulat na gulat ako, Mama Mia. Kasi umuwi ako noon sa bahay nang hindi pa off duty ko. Sumakit kasi ang puson ko. Nung nagreklamo ako sa bisor namin, sabi niya umuwi na lang daw muna ako at magpahinga at baka kung mapano pa ang anak ko. Mama Mia, alam mo ba, wala akong kapera-pera noon ni pisong duling. Wala talaga. Kaya ang ginawa ko ay naglakad ako mula pabrika hanggang sa bahay. Alam mo ba na aabutin yun ng mahigit 30 minutos? Tapos mainit pa yung araw. Meron namang napadaan sa akin na kaibigan ko na nakamotor. Carmel, san ka? Uwi ka? Hatid na kita. Sabi niya. Dahil sa ayokong mapahiya, sinabi ko may dadaanan lang ako dyan. Sigurado ka? Oo, may dadaanan lang ako dyan, no. Tsaka mauna ka na, may kakausapin pa rin kasi ako eh. Nahihiya akong sabi. Sa totoo lang, gusto ko na pong umangkas dun sa motor niya eh. Kaya lang, ayoko pong mapahiya. At lalong ayoko ring mapahiya si Dexter. Pagdating ko ay pawis at pagod na pagod ako. Dumiretso akong kusina para uminom ng tubig. Walang katao-tao noon sa bahay. Alam kong si Dexter ay nasa kaniyang mga kaibigan o kung ano pa mang pinagkakaabalahan niya na naman. Yung mga magulang niya, ewan ko kung nasaan. Hindi ko rin alam kung nasaan yung iba niyang mga kapatid. Ganon sa bahay na yun. Tuwing umaga ay walang tao. Nung tapos na akong uminom ng tubig at maghilamos, ay papasok na sana ako sa kwarto ko, Mama Mia. Pero may narinig akong nagtatawanan. May narinig akong mga boses na tila naglalampungan, naglalandian. Kinakabahan ako noon. Hindi naman po ako anghel, Mama Mia. Malaanghel lang ang mukha ko pero hindi ako anghel. Meron din akong ugaling hindi ko alam na nag-i-exist pala nung mga panahon na yon. Pero napatunayan ko na lang dahil nung buksan ko ng diretsyo yung pintuan at nakita ko ang 2 mga taong walang ni anumang saplot na magkapatong, ay tila lumabas yata ang demonyo sa katawan ko, Mama Mia. Lahat ng lakas ko sa loob ko ay naibuhos ko sa isang sigaw. Sigaw na mura. Putang ina ninyo! Sigaw ko.
Lalo pa nung napagtanto ko kung sino ang mga taong nandoon. Walang iba kundi ang magaling kong kinakasamang si Dexter. At ang babaeng kinakaibigan ko para sana payuhan siya. Oo, si Ate May Mama Mia. Kaya pala hindi ko mahuli-huli kung sino ang kabit ni Dexter. Kasi yung mismong kabit pala, yun pala ang sinasabihan ko ng problema namin. Yun pala ang sinasabihan ko ng mga strategy ko kung paano ko mahuhuli sana si Dexter. Gulat na gulat sila nung makita nila ako, Mama Mia. Napakabilis nilang makapagbihis. Ni hindi pa nga ako nakalapit para sugurin si May. Ayoko na mag-ati sa kanya. Ayoko na siyang igalang. Dahil galit na galit ako sa kanya nung mga panahon na yon. Hinila ko ang buhok niya. Pero bago ko pa man yun mapuruhan, pinigilan na ako ni Dexter. At dali-dali nang umalis si May sa bahay. Nagsisisigaw pa rin ako sa sobrang galit. Hinahampas-hampas, sinasampal-sampal at tinatadyakan ko si Dexter. Walang iya ka. Nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho. Ang laki-laki na ng tiyan ko pero nagtatrabaho pa rin ako para sa putang inang pamilya na to. Pero hindi mo ako ginalang. Walang sali-salita si Dexter. Pinipigilan niya lang ang pagwawala ko. Galit na galit ako sa kanya, Mama Mia. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang patayin nung mga panahon na yon. Alam mo ba na parang bumagsak ang loob ko nung mga panahon na yon? Bukod sa pagbagsak ng itsura ko. Sa trabaho, yung mga kasamahan ko, pati na nga yung mga dati kong kaklase at mga kaibigan, ay laging sinasabi na parang ang losyang-losyang ko na raw. Bakit daw pumangit ako? Sabi ko pa, baka lalaki ang anak ko kaya pangit ang itsura ko. Sabi ko ng sagot na ganun sa biro dahil hindi ko masabi sa kanilang stress na stress ako sa pagsasama namin ni Dexter. Hindi ko magawang siraan sa kanila si Dexter. Hindi ko magawang sabihin ng totoo na walang pakialam sa akin si Dexter at ako lang ang gumagawa ng paraan para may makain kami dahil siya gastos lang siya ng gastos. Tapos eto pa, mambababae pa talaga siya. Galit na galit ako sa kanya noon. Grabe ang iyak ko noon, Mama Mia. Kinagabihan ay nalaman na rin ng buong pamilya ni Dexter ang nangyari. Galit na galit ang mama niya sa kanya. Kahit naman po hindi maalaga ang mama niya. Kahit naman po hindi sila yung inaalagaan ka kasi buntis ka, hindi naman po nila kinukonsente ang mga bisyo ni Dexter. In fact, ilang beses ko na ring narinig na pinagsasabihan ng mga magulang niya si Dexter na magbago na dahil nga magkakaroon na kami ng anak. Tapos nung nalaman nilang may ibang babae pa ito at nalaman nilang si May pa talaga, yung kapitbahay namin na may 3 anak, na may asawa, na isang construction worker. Galit na galit sila. Ano bang pumasok dyan sa kokote mo, ha, Dexter? Bakit mo niloko si Carmel? Bakit ka ng babae? Wala ka na ngang trabaho. Batugan ka na nga. Mambababae ka pa. Sigaw ng papa niya sa kanya na halos masuntok na siya kung hindi pa ito napigilan ng iba niyang mga kapatid. Mama Mia, iyak ako ng iyak. Tanong sila ng tanong kung anong gusto kong mangyari pero wala akong maisagot. Hindi ko alam kung anong gusto kong mangyari nung mga panahon na yun. Ang alam ko lang, hindi ko po maiintindihan kailanman ang nararamdaman ko. Galit, sakit, pagkapahiya,
kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Sabay na sabay kong nararamdaman ang mga bagay na yon. Kaya nagalit talaga ako. Walang ni anumang salitang lumabas sa aking bibig. Natulog ako kinagabihan. Sa kama. Sa kama kung saan kaninang hapon lang nakita ko silang magkalampungan at magkapatong ng hubad ang kanilang mga katawan. Habang si Dexter ay nasa sahig, dun siya natulog. Hindi siya umaalis, Mama Mia. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Nag-text lamang ako sa supervisor namin at sinabi kong masamang-masama ang pakiramdam ko. At dahil nga masama na ang pakiramdam ko kahapon ay hindi naman sila nagduda. Wala namang maraming tanong pa. Hindi rin umalis ang buong pamilya ni Dexter. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pati si Dexter hindi rin umalis. Nasa bahay din siya. Kailangan nating pag-usapan yung inyong pagsasamang dalawa. Sabi ng papa niya nung nasa hapagkainan na kaming lahat. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, may pagkain para sa lahat. Tila ba naghanda para talaga magkita-kita kami sa hapagkainan at magkakausap. Anong plano mo? Dexter, anong plano mo sa pamilya mo? Tanong ng papa niya sa kanya. Hindi makasagot ng diretso si Dexter, Mama Mia. Ako naman ay tumungo lamang. Ilang saglit pa ay may tumawag sa cellphone ng mama ni Dexter. Oh, ate mo. Yung ate niya na nasa ibang bansa. Yung ate niyang nakasuporta sa kanilang lahat. Ni loudspeaker ng mama ni Dexter para makausap namin yung ate niya. Carmel, ako nang humihingi ng pasensya sa'yo sa ginawa na kawalang hiyaan ng kapatid ko, ha? Carmel, kailangan yung maikasal dalawa ni Dexter. Akong gagastos, magpakasal lang kayong dalawa. Tahimik pa rin kaming dalawa ni Dexter. O ano, Dexter? May sasabihin ka? Sabi nung atin niya. Wala, ate. Sige na, asikasuhin nyo na yung kasal ninyo. Magpapadala ako ng pera. Pero Dexter, utang na loob naman. Lubayan mo na yung babaeng yun. Mama Mia, alam ko po. Alam kong sasabihin ninyo na nagpapakatanga ako. Alam kong tataas ang kilay ninyo. Hindi po ako nagsumbong sa kahit na ano o kahit na kanino sa pamilya ko. Bagos ay tinanggap ko yung offer ng ate ni Dexter. Tinanggap ko yung offer niya na pakasalan ko si Dexter sa kabila ng mga nalaman ko. Inisip ko kasi, Mama Mia. Inisip ko na kapag kasal na kaming dalawa, magbabago na siya. At inisip ko rin na kapag kasal na kaming dalawa, wala nang magagawa yung pambababae niya. Na kailanman ay hindi na siya maaagaw sa akin. Na kailanman ay ako na ang nag-iisang nagmamay-ari ng puso at buhay niya. Kaya ayon, kahit na nasaktan ako, kahit na naiinis ako, kahit na galit ako sa kanya at sa sarili ko, ay tiniis ko. Pinikit ko ang mga mata ko at nagtulungan kaming dalawa para asikasuhin ang mga requirements ng magiging kasal namin. Pero Mama Mia, isang gabi, 2 linggo bago ang itinakdang kasal namin sa West, ay meron na naman akong napansin. Nagising akong wala si Dexter sa tabi ko. Paglabas ko, pagpunta ko ng banyo ay wala din siya. Pagbaba ko ng hagdan ay nandun siya, may kausap sa cellphone. Umiiyak siya at nagsasabing, mahal na mahal kita. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumigaw na naman ako, Mama Mia. Nagulat siya. Pati mga pamilya niya ay nagising sa pagsigaw ko. Ano ba? Hindi mo ba talaga yung titigilan yung babaeng malandi na yan? Pagsusumigaw ko.
Sinampal-sampal ko na naman siya. Kinuha ko yung cellphone niya at minura-mura ko ang babae na ewan ko kung nasa kabilang linya pa o wala na. Hindi ko na maalala noon kung may kausap pa ba ako sa kabilang linya. Basta minura ko siya. Tinawag ko siya ng mga bagay na mga masasama. Sige, ngayon. Ngayon din, Dexter, mamili ka. Sa harap ng pamilya niya, Mama Mia, tinanong ko sa kanya ang isang bagay na yon. Na alam kong dapat hindi ko tinanong. Na alam kong dapat hindi ko siya binigyan ng privilege na mamili. Ngayon din, Dexter, mamili ka. Sino ba talaga sa aming dalawa ang pipiliin mo, ha? Kung pipiliin mo yung babaeng yan, mawawala ako at ang anak mo sa buhay mo. Hindi siya makasagot, Mama Mia. Sinampal ko pa siya bago siya bumalik sa realidad. Sabi ng mamili ka eh. Yung pamilya niya ay tila nanonood ng teledrama. Walang pumipigil sa akin sa ginawa kong pananakit kay Dexter. Matapos ko siyang sampalin, ng pagkalakas-lakas ay yumuko siya. Sorry, pero hindi ko kayang iwan si ate. Na ang ibig niyang sabihin ay si Ate May. Oo, Mama Mia, ate ang tawag niya sa kabit niya. Kaya galit na galit ako. Sumisigaw ako noon. Nagmumura. Sobrang pagmumura ko, sa tingin ko nagising na nga ang mga kapitbahay eh. Nung kumalma ako ay pumasok ako ng kwarto. Kinuha ko ang isang maliit kong backpack. Nilagyan ko ng mga damit ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay lumabas ako ng kwarto. Hindi na ako nagpaalam sa mga magulang niyang nakatingin lang sa akin. Saan ka pupunta, Carmel? Tanong ng mama niya. Hindi ko na sila nilingon. Bumaba ako ng bahay, pumara ng tricycle, at nagpahatid sa bahay namin. Gabing-gabi na noon, Mama Mia. Halos magmamadaling araw na nga. Buti na lang at meron pa akong nasakyan. Pagdating ko ng bahay, tao po. Ma, buksan mo naman tong pinto. Sabi ko mula sa labas ng gate. Ang tagal pa bago magbukas ang gate namin kasi nga tulog na ang mga tao nung mga panahon na yon. Pagbukas ng mama ko nung gate ay nagulat siya sa itsura ko. Well, nagulat nga siya nung nakita niya ako sa labas ng bahay namin sa ganong oras. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ako nagsalita. Niyakap ako ng mama ko, Mama Mia. Pagkatapos niya akong yakapin, ay pinainom niya ako ng tubig. Pinahiga at pinatulog. Hindi ako agad nakatulog. Bumabalik-balik sa isipan ko lahat ng mga sinabi at pinag-usapan naming dalawa ni Dexter. Hanggang sa nakalimutan ko na at nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nagising ako 8:00 ng umaga. Pagising ko, ay tinawag na agad ako para kumain na sa mesa. Habang kumakain kami ay walang ni isa sa aming nagsasalita. Nandun ang mga kapatid ko, nandun ang mama ko. Pati nga mga pamangkin ko eh, kasi marami na akong pamangkin noon, Mama Mia. Sabi ko nga sa inyo, bunso ako sa 9 na magkakapatid at malayo ang agwat ko mula sa kapatid na sinundan ko. Kaya meron na po ako mga kapatid na nagsipag-asawa na at malalaki na ang mga anak. Alam kong tinitignan nila ako habang kumakain. Tinapos ko muna ang pagkain ko dahil gutom na gutom din ako. Pagod na pagod din kasi ako. Pagkatapos nun, Mama Mia, nung tapos na po akong kumain, ay tsaka ako nagsimula na namang umiyak. Niyakap ulit ako ng mama ko. Hanggang sa sinabi niya na kung hindi pa raw ako handang magkwento ay ayos lang daw.
Iniyak ko lahat matapos ang halos 1 oras ng pag-iyak nung nasigurado kong hindi na ako basta-basta maiiyak pa ay tsaka ako nagkwento. Sa unang pagkakataon, doon ko sinabi sa kanyela ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa kamay ni Dexter. Hindi naman sa minamaltrato niya ako. Pero yung pananakit niya, Mama Mia, yung pananakit niya sa akin, sa emosyon, sa puso, sinabi ko lahat. Galit na galit ang mga kapatid ko. Ano, pupuntahan na natin, gugulpihin natin yung walang hiyang yon, sabi ng kuya ko. Pero umiling ako. Wag na kuya. Simula sa araw na to, tapos na kaming dalawa. Mama Mia, ni hindi man lang po humabol si Dexter sa akin. Ni hindi man lang siya nangamusta. Lumipas ang mga araw, wala. Walang pangangamusta, walang kahit na ano. Hanggang sa dumating na nga ang kabuwanan ko. Dapat, 20 pa po ako naka-due. Pero nanganak ako at 3 pa lamang. At nung nanganak ako, Mama Mia, dito nagsimula na naman ang panibagong pagsubok sa buhay ko. Kasi nung nanganak ako, dun namin nalaman na merong sakit ang anak ko. Bukod sa autism, bukod sa pagiging special child, ay may komplikasyon din siya sa puso. At Mama Mia, hindi din makalakad ang anak ko dahil mahina ang backbone niya. Sobrang iyak ko nung nalaman ko yon. Sobrang sinisisi ko ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, kung hindi sana ako napaka-stress, kung hindi sana ako umalis ng bahay namin nung nalaman kong buntis ako, baka hindi naging ganito ang kalagayan ng anak ko. Sinisisi ko ang sarili ko. Sinisisi ko ang sarili ko bilang ina na hindi ko nagawang i-secure kahit man lang ang health ng anak ko. Nung nanganak ako, ni hindi pumunta sa bahay, ni sa ospital si Dexter. Yung mama niya at yung papa niya ay pumunta, pati na rin yung iba niyang mga kapatid. Nahihiyaman sila sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Ay pumunta pa rin sila. Yung mama ko, dahil sa sobrang bait, ay tinanggap din sila. Yung kuya ko lang talaga na panganay ang hindi nagpakita sa kanila ng magandang trato. Pero hindi ko pinagkait sa kanila yung bata. Kahit hindi sa kanila nakaapelyedo, kahit sa akin yon. Pinakita ko pa rin sa kanila ang anak ko. Mama Mia, simula nung umuwi kami ng bahay kasama ang anak ko, alam ko na dito palang mag-uumpisa ang mga panibago na namang pagsubok sa aking buhay. Yes, alam niyo na yon. Hindi pa tapos ang kwento, meron pang final, part 2 and final tomorrow. Yes. Oo, hanggang part 2 lang po ang kwentong ito. Alam niyo ba na personal kong kilala yung may-ari ng kwentong ito? Yes, personal ko po siyang kakilala. Kaibigan ko po siya. Kaya hindi ko na lang i-reveal yung mukha niya. Pero eto talaga ay medyo personal sa akin na kwento. Kasi hindi po ako yung kaibigan na may pinsan na. Hindi ko po pinsan si Dexter. Mukha niya, kung pinsan ko siya, binugbog ko na siya. Ganun. Pero, anyways, bukas atin pong dudugtungan at syempre, tatapusin ang kwentong ito. Huwag po kayong mag-alala, napaka-worth it po talaga ng ending ng kwentong ito.
Kaya abang-abang kayo bukas. Anyways, para dyan sa mga meron ding mga katulad nitong kwento na nais i-share sa atin, all you have to do is to message us. Ayun, ang gawin niyo po ay mag-email sa atin, mamamiacdo00317@gmail.com. Diyan po kayo mag-email sa atin ng kahit na anong gusto nyong sabihin sa atin. May kwento ba kayong nais i-share o meron kayong mga collaborations and everything? Diyan po kayo mag-message. And syempre, sa mga nami-miss na po yung mataba nating mukha, ayan, sa susunod na mga araw, baka may mukha na po itong ating kwento. Sa ngayon, i-enjoy nyo muna yung mga magaganda kong kuha. Hindi kasi ako nagpapapicture ng hindi ako maganda doon. Charot lang. Kapag may picture sa akin ng hindi maganda, pinapadilit ko talaga. Ganun. Hello muna ako sa ating mga suki na mga members. Maraming salamat po sa pagpapamember ninyong lahat. Thank you so much. Hello ako sa nagbabalik member na si Gimaras Girl. Maraming thank you. Hi din kay Colleen Bueno na nag-rejoin din sa atin. Kay Marlia Giana Shane, kay Benson Boycers, Mac Dax, kay Dayan Martinez, kay Evelyn Kawit, kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming salamat sa pagpapamember ninyo dito sa channel natin at sa hindi nyo po pang iiwan. Maraming thank you. Kung na-expire man ang membership ay nagpapamember, nagre-rejoin ulit. Sa mga gustong magpa-member, kailangan po subscriber muna kayo. Kapag tapos na kayo mag-subscribe, mag-click ng notification bell, tsaka na po lalabas yung join button. Ayan, yan po ang pindutin ninyo dyan sa tabi ng pagmumukha natin. Nasa may right corner siya, ayun, ang screen ninyo. May join dyan. Katabi nung notification bell. Ganun. Okay? So, kapag na-click nyo na yan, dyan na po kayo mamili kung anong klaseng membership ba ang inyong kukunin o i-avail. Alam nyo ba sa mga susunod din na buwan, meron na tayong mga exclusive na mga content para sa ating mga members. Pinag-iisipan at pinagpaplanuhan pa muna po namin yan. Okay? Hi muna din ako sa atin pong mga suki na mga subscribers na araw-araw ring nakaabang sa atin at nagmamahal. Ayan, hello ako kay Ruby Ramos from Yonlong. Ayan, maraming salamat. Hi din kay Marvy Montesilio, kay Christina Season, kay OFW Diaries sa 2015. Maraming thank you. Dins Lumigid, hello sa inyo. Maraming salamat din sa mga suki natin na lagi tayong minamahal. Kay Trey Mard, maraming salamat Trey Mard sa pakikinig mo. Kay Ma'am LB Lapot, kay Sakura Vlogs, kay Sir Jaime Rodriguez, kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, kay Honey Bunch, maraming thank you. Kay Shumi, kay Joseph Vina, hello po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa natin nabanggit, baka sa susunod nating kwento, mga pangalan nyo na naman ang ating babanggitin. Again, tomorrow po, worth it ang ending ng kwentong ito. Kaya mag-abang-abang po kayo. Kung hindi pa po kayo subscriber nitong ating channel, please do subscribe and follow us. And syempre, mag-click ng notification bell para lagi po kayong naa-update. Again, my name is Mama Mia. Hanggang sa susunod po nating kwento, dito lamang sa inyong nag-iisang paboritong programa. Charot, assuming yarn. Ang Dear Mama Mia. Bye-bye! Mwah! Ingat po kayo. Love you!